Sino ba itong nagpa-out kay World Champion Gukesh sa top 10 ng FIDE rating list? Ba, matindi tong player na ito ah. Dito po sa ongoing Prague International Chess Festival na ginaganap po sa Czech Republic at yung nagpa-out kay World Champion Gukesh, nakalaban naman si Hans-Smoke Niemann na mala engine tumira. Sinipa din ba yon? 2 games po ang ating pag-aaralan. At bago yan mga kamatya, syempre, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. Laro pa rin ni John Timan. It's white to play and win. Maraming salamat po. Ang dami nakakita ng tamang kasagutan. Rook E8 check sacrifice. Umiwas lang po yung king. Kasi kung kakapture ng sacrifice, makukuha lang po ng buong buo yung queen eh. Queenless. Kaya, para merong depensa pero kakapturin lang ang queen, tangay ang rook sa likod. 1 rook up ang puti. Congratulations po. Shout out sa mga nakasagot po. Napakadali lang magkaroon ng Internet Chess Club application. Downloadable po sa Play Store at App Store. Grab yours now. Napakagandang pang training po. Pagdating sa puzzle, number 1 site ito sa buong mundo mga kamatyas. Napakaganda po, kaya mag-create na po kayo ng account. Okay, unahin natin ang bakbakang Van Forest ng Netherlands and World Champion Gukesh. Paano naman kaya na-out ni Van Forest itong si Gukesh sa top 10? Ganda raw ng laban eh. Tingnan natin. Nag-E4 si Van Forest, E5 si Gukesh, Knight F3, Knight C6, pinasok po ang Roy Lopez. Classical approach, Bishop A4, Knight F6, nagkakasling talaga at pinapakain talaga yung gambit E4. Very natural yan. B5, atake muna, atras, at nag-D6. Ayan, para pakawalan kagad ang development ng light square bishop. Dito mga kamatyas, may tanong lang akong konti, kasi itong Knight E4, alam na natin to, no? Sa dami ng na-analyze natin. Libre yan po na yan, pero pag kinain may Rook E1, tapos pag nag-D5 may D3, obligadong aalis ang Knight at may bawi Knight takes E5. So very easy na mabawi ang isang pawn kahit na yan ay makain o libre. So itong D6, ang ginawa po kasi dito, nag-C3 si Van Forest para magdi-D4. Pero ang tanong natin is what if mag-Knight G5? Para atakihin yung pawn F7, magdi-D5. Ayun pala. Gaganoon. Ngayon, pagka kinain yan, magda-Knight D4. Okay? Kasi po, konting pag-aaral lang sa opening na to, medyo magulo itong linya na kapag kinapture yung D5, may Knight takes F7 at kitang-kita po ang pagkaangat ng evaluation bar. Pag kinapture yan, ay may Queen F3 check, didikit ang King sa Knight para hindi makuha, hindi mabawi, magda Knight C3. At halimbawa, mag-Knight E7 para lubusin ang pagkadepensa, mag-D4. Okay? At pipilitin ng puti dito, bagamat one piece down siya, aatakihin ang king exposed sa gitna. Delikading po sa black yan. Delikading yan. Okay? Usually talo ang black dyan. Kaya hindi na po pinag-aaksayahan ng panahon yan. Balik tayo sa ginawa ni Van Forest na C3. At nag-Bishop E7, okay? Para magkakasling na si World Champion. Nag-Rook E1, dinipensa na ang Pawn E4, nag-Knight A5. Para, kung ibibigay talaga yan, kakainin talaga ng black yan. Yan, iniilag po ang Bishop sa early stage ng opening mga kamatyasa. Huwag niyong basta-basta ibibigay yung Bishop sa Knight kung wala namang sapat na kapalit o dahilan. At nag-C5. Yan naman po ang purpose ng Knight A5. Pagkabitaw niyan, yung C7 ihahatid sa C5, karagdagang control sa D4, saka yung Knight ibabalik sa C6 para talagang kontroladong-kontrolado ang D4 square. At binasag na dito ni Van Forest. Capture, nag-Bishop G4. Ayan. Para po sa inyong kaalaman mga kamatyas, si Van Forest ay isa sa mga second or trainer na kinuha ni world number 1 Magnus Carlsen nung time ng World Championship years niya sa standard time control. Kaya kinuha daw ni Magnus itong si Van Forest dahil sa taglay niyang kakaibang creative attack na parang malamikail talang style. Kaya gusto yon ni Magnus, kaya gusto siya na kinuha siya last time, no? Kinapture ang pawn E5. Kinapture muna ang Knight. Bakit po kinapture? Kasi imagine niyo po, pag kinapture ang pawn, makikipag queen to queen, and mawawala na yung pin, kakainin ng buong buo yung pawn sa E5, lalamang po dito ng isang pawn ang puti. Kaya, kinain muna yung Knight, takes. Okay, yun nga lang, sa pagkakataong ito, ang bishop pair ay nasa kamay ni Van Forest. At nag-Knight C3, tuloy lang sa pag-develop,
castling, nag-bishop g5. At yan po ang bagong luto ni Van Forest. Novelty, dahil ang mga madalas nang ginawa dito, ayon po sa database, sa aklat, rook d1, knight d5, yan po ang mga madalas nang ginawa. At bishop e3, okay? Pero itong bishop g5, ngayon pa lang lumabas ito. Tingnan natin. Knight c6, binalik na po doon para yung knight, ayun, kitang-kita, basang-basa ang pwestuhan na pupunta yung knight sa d4. Nag-rook a d1, pinuwestuhan na ng tore, paatake sa queen, binarhan ng knight, at nag-queen g3. Okay, so libre pero hindi pwede nakapin. Queen g3, simpleng ilag pero may atake sa pawn c7 at nag-queen b8. Ayun. Mukhang nailang dito si world champion, binigyan po ng blunderatious ang kanyang tirang queen b8. Sino nagbigay? Ang strongest computer engine sa panahon ngayon na si Stockfish. Latest version ang gamit po natin. Queen b8, dinipensahan ang pawn e5. Bakit blunder? Ano ba ang nire-recommenda ng computer? Rook e8? Ganun? Rook e8, silipin lang natin mga kamatya, sandali Rook e8, libre yung pawn sa e5. Bakit? Pag kinapture ito, ay grabe, unexpected yun, may ganun pala. Tatanggapin na mga kamatyas ang pagkalamang ng grabe, queenless. Takes, tapos bishop takes d8, threat ang queen, tapos balik natin. And may knight takes e1. Ay, oo, pagkakain pala doon, tangay pa. Tangay pa obligado namang umilag kasi naka-threat naman after bishop d8. Lalabas dito mga kamatyas, napakarami pong pyesa. Ayun pala, rook e8 pala, good move. Pero ang hirap pong makita noon, rook e8, sabay knight takes c2. Sinong makakaisip na magpa-queenless na ganon? Grabe, no? Tindi pala noon. O, balik tayo mga kamatyas. Balik tayo. Ang ginawa dito ni Gukesh, world champion, ay nag-queen b8 para simpleng depensa lang sa pawn e5. Ayan, dito na po lumabas ang brilliancy price move ni Van Forest. Talagang grabe. Pakiguess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa mga nakakita. Boom! Rook takes knight na pala. Brilliant move. Sacrifice. Kinain. Nag-push e5. Atakador talaga tong si Van Forest. At nakipagsabayan si world champ. Kinapture yung knight kahit nakabitin din yung knight niya. Ayun. Yan ang mga binibiling tira mga kamatyas. Yan may ganun palang na kwenta. Kalkulado ni Van Forest. Kasi dito po mga kamatyas, kung simpleng babawi lang o hahabol ng bawi, nagkakamali. Mali pong decision niya kasi may capture dito. Ayun, obligado naman syempre kakapturein itong queen. Babawian. Tapos bishop takes f6. Lalabas pag kinain, kain, lamang ng black, lamang ng isang tore. Aray ko ang tawag dyan. Talo kagad mga kamatyas. Kaya hindi maaaring magkaganon. So kaya dito po, balik tayo. Nag-queen h4 muna si Van Forest at ang threat, syempre, yung knight hindi makapalag na kung gusto mang umalis hindi pwede dahil mamamatchas naman kakainan doon kapag yung knight ay umalis sa pagkakadepensa, may matchas sa paparating. Knight h5 na lang dito ang ginawa. Knight h5, okay, pambara doon. Ayun mga kamatyas, imbis na capturein yung knight, napakaganda pa ng binitawang decision dito ni Van Forest. Kinapture muna yung bishop. Threat pa yung tore. At dito, nag-G6, dinipensahan naman yung knight. Kinapture na yung tore. Queen takes F8, saka kinapture ang pawn. At dito po, luminis bigla mga kamatyas. Ilang pawns? 6 sa puti. 1 pawn down dito ang black. At medyo outplace pa yung knight. Napaka-active ng bishop, pwedeng mag-bishop b3, e6 later on. Napakalakas po, napakaganda ng position outcome dito ni Van Forest. At dito nag-queen c5, threat sa weak pawn c3. Kahit pa paano, weak din naman tong pawn c3. Nag-queen e4. Okay, inatake muna ang tore at dyan naman na bad move si Van Forest. Para masustain po ang ganda ng position, dapat pala ang tira e6 na. Buksan na kagad para ma-atake na kagad ang Black King. Sa continuation, pag kinapture yan,
Rook takes E6. Halimbawa, capturein to. Teka muna, parang naguluhan ako. Pag kinapture yan, Bishop B3. Ay, oo. Parang weak ang back rank pero subukan lang. Let's say Queen C1 check, malaking kamalian dahil haharangan lang with discovered check, lagot ang queen. Lagot talaga. Maku-queenless, parang matcha sa ilalim no? Pero pag galaw pala ng tore, may pana pala doon. Sige, sige. O, tutukan. Sino unang papalag? Lamang ang puti dito dahil naka-check pa. Okay, mga kamatyas? O, yan. Balik tayo dito sa ginawa. Nag-queen E4 Nag-rook E8 dahil hindi nag-E6 si Van Forest, inagapan kagad ni world champion na wag nang makatulak pa. Queen E3 binabaan, depensa sa pawn, hamon dahil lamang nga ng isang pawn di ba? Daanin sa yaman, ika nga daanin sa gulang Nag-rook C8, pinilahan ang pawn sa C3, nag-E6. Gulo-gulo na ito. Napuwersa na talaga si world champion, tanggalin ang reyna. Siyempre, grabe pag kinapture ito, wala, napakalakas ng puti dyan. Obligado tanggalin na ang reyna. Kumapture muna doon with check, takes, and then rook takes E3. 4 pawns sa 5 pawns, lamang pa rin isang pawn si Van Forest. Nag-king F6 para makailag sa check na paparating. At nag-bishop B3 para may mga rook E6 check na paparating. At nag-A5. Okay, para mailigtas yon, iwas, and may push na paparating. Nag-G3 para bukod sa extra singaw, maiwasan din po yung activation ng knight going to F4 square. Kung gagalaw ang knight doon, pangit pa rin. Kasi wala passive. Gumano na nga, ililipat yung knight sa F5 at nag-rook F3 check muna. Di pwedeng iharang kasi may G4. Obligadong umilag. Yun nga lang po, nakapasok ang tore, atakado ang knight. Umalis. Rook B7. Ayun, teka muna. Himbis na capturein ito, pag kinapture kasi ito, madali lang mag-A4 no? Tapos may bawi lang, okay. O the best itong rook B7. At nag-rook C5, dinipensahan muna ni world champ. Nag-F4 check, okay. Bad move po ang tira na yan. Dapat daw, ang tira ay bishop to G8. Ayun, atakihin yung pawn sa H7. O tingnan natin, sige, F4 check, King E4, sumugod si Gukesh, at nag-King F2. Siyempre po, ito po yung endgame. Pagandahan ng pwestuhan ng King ang usapan. King must be active pagdating sa endgame. Pinasok ng pinasok dito ni world champ. Atake sa pawn C3, pero inikisan. Ibig sabihin po, hindi yan satisfied na tira. Dapat daw, rook takes na. Pag nag-rook takes, sabay rook F3 check. Etc. etc. Konti lang ang lamang ng puti. Ayon sa evaluation bar, kitang-kita mga kamatyas. Pero, balik tayo, nag-King D3, G4, ayun na, inatake na yung knight, nag-A4 kung counter attack, at nag-bishop to G8, ayun, inatake ang H7, nagkatempo, samantalang atakado pa ang knight sa F5. Obligadong itakbo talaga yan. Knight D6 with threat, rook D7 pin, rook C6 persado, saka pinitas po ang pawn. Ang delikado nito, ang malungkot nito sa posisyon ni Gukesh, syempre, pag nawala yung mga pawns na yan sa king side, ay grabe naman yung papagapang na marching pass pawns ang mangyayari. Kinain na yung pawn C3, kinain na yung pawn G6. Nag B4, syempre, kailangan magmadali. Yun nga lang, isa pang maganda nito sa posisyon ni Van Forest, kahit na idiretso yan, no? Bagamat magkaroon ng pass pawn yan, dire-diretso, may bishop May bishop Nag H4, ayan na, karera na ng pass pawn. Nag B3, hinain, nag push A3. Dahil kung dito nga po, lalanding yung pawn, hindi maaari. Kaya dito sa A3, para may A2, A1. So, ano naman ang gagawin ng puti para maawat yan? Nag H5, di man lang pinansin ni Van Forest. Nag Knight B5. Bakit po? Kasi kung mag-A2, napakasimple lang po ng gagawin, mag-rook A7. At halimbawa, mag-King B2 para ito na, ang paparating. Mag-A6. At kung mag-A1, pakita ko lang po sa inyo, siyempre capture, and H7 na. H7 na ba? Push, rook C8. Okay. Anong continuation? Mag-King E3. Ay, grabe. Grabe, medyo positional pa pala. Matagal pa pala ang proseso, no?
Pero winning po ang white. Ayan, aral tayo ng konting endgame. Halimbawa, mag-king B2 o mag-king D4 o G5 na, G5, G5. Iniisip ko king D4 sabay ganun eh. O kaya ganun, dire-diretso doon, ano? G5 o halimbawa, ikain natin. Magki-king D4. Grabe. Power of pass pawns, oh. Yan palang ganyang position, yung knight and rook walang magawa mga kamatyas. Paano mananalo? Ang nakikita ko po dito, bishop to D3 and then push G6, push F5, F7, F6, G7 hanggang sa maka-queen. Yan ang nakikita ko ditong paraan kung papaano mananalo mga kamatyas. Pero balik tayo sa nangyari. Balik po tayo. Ang ginawa, knight B5. Ano purpose? Bago mag-push A2, walang rook A7 kasi kontrolado ng knight. Pero nag G5 lang. Grabe. Ito na yung endgame ng kalkulasyon ay kinakailangan gawin. A2, rook D1 baba, knight D4, kakainin to. Push lang, rook C8, push pa rin, rook H8, at nag-bishop E4. At dito po nakalagay, nag-resign po si world champion Gukesh. Okay, itong susunod natin, Van Forest Niemann ha. Wait lang po mga kamatyas. Pero bago tayo lumipat sa second game na i-analyze natin, pa-subscribe naman po mga kamatyas, palambing po. Subscribe and hit the button notification bell all. Bakit po nag-resign dito si world champion? Kasi po, halimbawa kung mag-knight takes B3 para mag-A1 na queen anytime, magpupush. Napakalayo eh. Paano mo sasanggahin yung G7? Wala na. Queen, takes, and then G7, goodbye. Makaka-queen at makaka-queen dito. Ang puti, talo na talaga ang black. Grabe ang lalim, ano? Pero kinakailangan pong siguraduhin sa pamamagitan ng proper calculation dito sa ganitong endgame. Kasi puro ponsang dapat ipanalo ng puti. E di kakarkulahin mo talaga yan at tiyak na yan po ang kinarkula dito ni Van Forest. Grabe. At dahil po dyan, pagkatalo ni Gukesh dito, na-out siya sa top 10. Mamaya, no? After natin ma-analyze ang second game, tingnan natin yung live ratings and then silipin natin yung standing nila so far sa ongoing na ito na round robin. Okay, ito po yung next game. White pa rin dito si Van Forest at ang kalabanan niya ay si Hans-Moke Niemann. Nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, Queen's Gambit, Knight C3, C5. Nako, naalala ko si Wesley. Isa po sa paboritong depensa rin ni Wesley. So, yung ganito against D4, yung patarash, Queen's Gambit declined. Kinapture po ang D5. Kinapture ang D4. Queen takes D4. E takes D4. E4. Ayan. Ewan ko kung natatandaan nyo po mga kamatyas, ano, sa mga matagal na pong masugid na taga-subaybay natin. Ang tagal na pong na-encounter ito ni Wesley. Ang daming beses nang naging laro ni Wesley ito. Sa black ha, sa black. Kinapture ang pawn E4. Theory talaga to, bookline eh. Takes, okay? At knight G5 para babawiin yung pawn sa E4 and babawiin yung may threat pa doon sa F7. Nagbi-bishop E6 talaga yan para pandepensa. A3, ayun, yan ang medyo parang nanibago ko, no? Pero bookline pa pala ito. Medyo nanibago ko dyan na ibinibitin pa yung pagbawi sa pawn para mapigilan muna yung bishop B4 check. In-A3han muna. Nag-knight BD7. Ayan na. Kumbaga dito, kailangan bawiin na, no? Kasi magna-knight C5, tama ba? Sasapatan na yung depensa. Nag-G3 lang. Grabe yung mga preparasyon yan. Pinapahinog talagang maigi yung pawn sa E4. Parang titirahan pa ng bishop G2 bago bawiin ng buong buo ang pawn sa E4. Nag-rook C8. Okay? Teka muna mga kamatyas, ano? Sandali lang po. What if tumira ng knight C5? Para depensahan talagang mainam ang pawn E4. Anong gagawin? Dito kakain. Diyan kakain. Halimbawa, kainin ng knight. Magbi-bishop G2. Papaano kung balikan uli para depensahan? Magkakasling na. Ayan. Ito po yung medyo matagal na pabitin. Pero mababawi yan. Ang maganda pa sa puti, bishop pair. Dalawang espadang matulis yan mga kamatyas. Kaya medyo mabigat yan. Balik po tayo mga kamatyas sa ginawa dito ni Niemann na rook C8 at nag-bishop G2. Bishop C4 mga kamatyas. Okay. At yan po ang lumalabas na novelty. Lumabas sa kamay ni Niemann. Okay. Kasi po dito, ang old line ay knight C5. Yan. Okay. Pero dito tayo ngayon sa bago. Etong bishop to C4, kasi yung knight C5,
iaalaw pa o maaalaw pa ang white to play castling. Pero itong bishop c4, binabalakidan, lalim ng Tagalog, ano? Nilagyan ng balakid para wag makapagtago ng madali ang white king at manatiling nasa gitna para expose din kagaya ng king na nagalaw na. Pero, syempre, ang dami na niyan, hinug na yan, pinitas na, takes, at nag-bishop c5. Nagmamadali din dito si Niemann para yung rook sa dulo, mailagay po sa e8, talagang maikontribute ng maganda. Nag-bishop f4. Okay, bishop f4, rook d1 ang nakikita ko dito. Sa mga nagtatanong, coach, ang kulit, bakit tingin ka ng tingin sa taas na ganun? Kasi po kuminsan sa amin, lalo na sa mga masters, napapatingin sa taas pag may ini-imagine na ibang board diagram position. Based pa rin dito sa ina-analyze natin, syempre. Hindi naman po malayo sa ina-analyze. Kung baga napapaganon kasi may nakikitang diagram, imaginary diagram na ano yung continuation. Kung minsan napapatingin kami sa ganun. Normal lang po yun. Lalo na pagka master na at marami ng experience. Kaya wag nyo pong, kumbaga parang maging strange sa inyo mga kamatyas. Alright. Bishop f4. f5. Pinaalis ang knight. Kinain na. Chumek muna. Talagang pinabuka muna. Bishop e3. Sangga. Capture. Hindi pa rin makapag-castling, ano? At may knight d3 ng paparating. Ang bangis din ang ginawa dito ni Niemann, ano? Castling, yun nga lang, may castling, check pa. O nga, no? Nag-bishop d3, ayun. Talagang salbahe talaga itong si Niemann, ano? Itong bishop d3, hindi lang po basta pinangharang sa check. Kundi, imagine niyo po, mati kambing, mati tore. O pag pinabayaan, check, nakadiscovered yung rook papunta sa king, aray ko. Grabe namang sakit na pagkamati niyan. Bakit nag-blunder ratios? Kasi tinirahan lang po ng b4. Aray ko naman sa side ni Niemann. Paano ngayon yan? Nag-knight a4 check. Para yung king hindi makapunta sa b2, hindi makapunta sa b1. At ayun lang mga kamatyas, meron siyang hindi nakita. May bishop c5 pala. Diyan nabitin si Niemann. Bakit nabitin? May pangharang pala. Bitin pa yung bishop sa d3. Paano ngayon ililigtas at wag ma-one piece down ang black? Ano ginawa ni Niemann? Kinain ng bishop. Kain. King b2 lang pala. Ito pa rin Iyan pa rin ang malaking problema. Paano isasalba? Hindi maka-rook d5, may bishop. Nep. Chumek. Angat lang. Grabe, kalkulado ni Van Pores. Check. Umangat lang. Walang check ng tore. Matcha sana. Sarap Kaso may bishop. Walang paraan kung papaano ililigtas ang bishop sa d3. Ito na lang po ang ginawa dito. Bumagsak na nga ang bishop. Nag-king e7 at nag-rook hd1. Try to activate as much as possible the remaining pieces. Ayun. Check doon. Kain, check, ganon, kain. At kitang-kita, kahit nakaangat ang king, wala pa rin naman pong sapat na resources ang black para magkaroon ng napakalakas na atake. Talagang klarong one piece up dito ang nangyari. Chumek, gumanon. Rook a6, ayun na. Para pipitasin na po yung pawn sa a7. Ni rook b6, tinanggap na ni Van Forest ang hamon. Lamang na isang pyesa. Pingas doon sa pawn g7, nag h5 at dito nag bishop c6 muna. Dito ba ang threat? Nag king f6, rook b6, ayun, kakainin na yung pawn b7 or pawn b6. Nag rook h3, threat ang pawn g3. Kinain, at huling bitaw po mga kamatyas, bishop e8, discovered check. Ito na po ang next target, yung pawn h5, na pa-resign ang mala engine tumira na si Hans Mook Niemann. By the way po, sa first game na inanalyze natin, 96 ang accuracy percentage ni Van Forest. Ganun po katindi, no? At dito, teka muna, bakit nag-resign mga kamatyas? Kasi po, kung titira ng king g5 para masabing may depensa, ito po. Yan. Ito mangyayari, kain, and then bishop takes h5. Na pag tumulak yan dyan, kakapturin na, what about the a-pass pawn? Magkukwin yan. Okay? Maliwanag po mga kamatyas. At ang accuracy
97.4. Mas mataas ang accuracy dito ni Van Forest. Face-to-face tournament po ito mga kamadyas ha. Ayan po no. At bago natin silipin ang standing nila so far after round number 5. So dito po mga kamadyas, ang nangunguna ay si Carlsen pa rin sa live rating. At si Gukesh pang number 17 na po. Yan ang nakakalungkot kay World Champ Gukesh. Okay, Wesley So at number 8 spot. Yan po mga kamadyas ang live rating top 10 sa ngayon, ano? Kasi moving po ito moving live rating nga Every time na mananalo, may matatalo, may matatabla, may rating changes, talagang nakabantay ang live rating site na ito. Alam kagad, nag-iiba-iba kagad yung rankings nila. Okay po? Sindaro, malapit nang pumasok po sa top 10 pang number 12 na. Van Forest pang number 11 na. 5 points behind siya kay Erigaisi. Papasok na siya sa top 10. Pag maganda pa rin ang kanyang performance dito. So ito po mga kamadyas ang standing nila para sa inyong kaalaman, sa ating kaalaman. Ito po, as of round number 5 na ongoing, nangunguna si Van Forest sa score na 4 points. Actually po, talo lang siya kay David Anton ng round 2. Lahat ay winasiwas na niya. Yan po ang pagkakasunod-sunod. At ang pang 10 po ay si Chitambaram Aravind. Hindi na po kasi kita sa screen ko. Pang 9 si Hans Smoke at pang 8 si World Champion Gukesh. Mukhang napupudpud na si Gukesh Mukhang kailangan bumuelo muna uli Oo, napansin ko, pababa ng pababa ang rating niya. Ano pong masasabi niyo mga kamadyas kay Gukesh? Lapag niyo lang po sa comment section below. Ano naman ang masasabi niyo kay Van Forest na former second ni World Champion, World number 1 Magnus Carlsen before? Ano pong masasabi niyo? Libre po kayong maglabas ng inyong komento sa comment section below mga kamadyas. Maraming salamat at marami pa tayong i-update dito mga kamadyas sa ongoing na Prague. Meron pa akong susunod dito. Very interesting game mga kamadyas. Yan po ang ating aabangan. Maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates. God willing.